Ha? Ano pong ibig niyo sabihin sa sinabi niyo, Tay? Ang anak mo ay wala sa kanyang katawan. Ibang kaluluwa ang naninirahan sa kanya. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Tina. Kwento ko lang po ang aking karanasan sa bahay na nabili nung papa at mama ko taong 1996 sa Pangasinan. Bagong lipat kami sa bahay na ito. Malaki, luma, pero mukhang maayos. Ang mga pinto at bintana ay medyo kalawangin pero hindi naman sira. Ang sahig ay may konting bitak pero mas maayos pa sa iniwan naming apartment. Sa sala, nag-uusap kami habang nag-aayos ng mga gamit. Si Papa nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang cellphone at nagkukwento tungkol sa dami ng files niya sa trabaho. Grabe Rina, parang hindi na matatapos tong report na ito. Lagi na lang may follow-up, sabi niya. Halatang napapagod, pero nakaniti pa rin. Si Mama naman nakatayo sa kusina, hawak ang tasa ng kape. Alam mo, bago pa lang tayo pero gusto ko na ang kitchen na ito. Ang laki at maliwanag. Si Kuya naman tahimik sa gilid, nag-aayos ng kanyang mga gamit. Paminsan-minsan ay sumasali sa usapan pero madalas nakatingin sa bintana. Hawak ang cellphone, medyo nakafocus sa laro. Nagkakape kami, nagbabalita tungkol sa trabaho, sa school, at sa mga simpleng nangyayari sa araw. Hindi ko alam kung bakit pero habang nakikinig ako sa usapan, napapansin kong masayang vibe sa loob ng bahay. Walang ingay sa labas, kundi ang hangin na humahaplo sa mga sanga ng puno at ang tunog ng mga yapak namin sa kahoy na sahig. Paglabas namin ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin, nagtataka kami kasi lahat ng kapitbahay namin nakatingin sa amin. Ma, Pa, bakit ganong makatingin yung mga kapitbahay natin? Baka gusto lang makipagkaibigan, wika ni Mama. Halika na, mag-ikot-ikot pa tayo para makapaglinis tayo. Ang laki ng bahay na to, sabi ni Mama. Nag-ikot-ikot ako sa sala, tinitignan ng mga detalye ng bahay. Rina, gusto mo ng kape? Tanong ni Mama. Pwede po, sagot ko at lumapit sa kanya. Habang iniaabot niya ang tasa, naaalala ko kung gaano kakaibang pakiramdam na parang bago ang lahat kahit na luma ang bahay. Kinagabihan, bigla naming narinig ang aso namin na tahol ng tahol na para bang taong nakikita na di niya kilala. Agad naming tinignan ang kinakahulan niya sa likod ng bahay. Pero wala naman maski anong hayop doon o tao. Agad namin siyang pinapasok sa amin. Kinaumagahan, ang aso ko natagpuan namin sa likod ng bahay na wala ng buhay. Narinig ko ang isang kapitbahay habang bumibili ako sa tindahan. Nagbubulungan sila. Yung bagong lipat dun sa bahay na haunted house, yung bahay ng pari na nagpakamatay, kung ako sa kanila, aalis na ako dyan agad. Bigla akong kinalabutan sa sinabi nila. Di ko nalong pinansin. Kinabukasan, in-enroll na kami nila Mama at Papa sa school. Pagkatapos noon, kumain kami sa labas at umuwi na. Nagtataka pa rin kami kasi yung mga kapitbahay namin parang may gustong sabihin sa amin. Pero ayaw namang kaming lapitan o baka nahihiya lang. Makalipas ang isang linggo, pagsapit ng gabi, nanonood kami lahat sa labas sa sala. Nang may biglang dumaan na anino sa bintana. Hugis lalaki. Pero ang pinagtataka namin, dapat hindi makikita ang anino doon kasi wala namang kami sa daanan ng tao eh. Aakyat ka pa ng mga 20 steps bago ka makapunta sa daanan pababa kasi ang bahay namin. Nung napansin namin yun, bigla kaming nagulat. Kala namin may magnanakaw o may masamang balak. Biglang napatingin si Mama kay Papa at sabi, "Paano yun? May tao sa labas. Nakita niyo ba yung anino?" "Oo, nakita namin pero nung lumabas si Papa, wala namang tao."
At doon nagtinginan lang kami at parang wala namang nangyari. Tuloy lang sa panonood ng TV. Rina, hugasan mo nga ang mga plato dyan. Sabi ni Mama. Opo, Ma. Habang hinuhugasan ko ang mga plato sa kusina, parang may nakatingin sa akin habang naguhugas. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo sa likuran mo? Ganon ang naramdaman ko. At hindi lang yun. Meron ako narinig na parang hagulgul lang lalaki. Agad akong umalis pagkatapos ang hinuhugasan ko. Dumaan ang mga araw, meron kaming kapitbahay na naging malapit sa amin at nagkwento siya tungkol sa bahay na nabili namin. Bahay ng pari ito dati. Sabi ni Mama, aba, napaka-bless naman pala ng nabili naming bahay. Wika niya. Pero sabi nung kaibigan nila Mama at Papa, yung pari dito siya namatay. Ha? Anong dito namatay? Oo, dito siya binawian ng buhay. Nagbigti siya. Di namin alam kung bakit pero ang usap-usapan, nung umalis siya sa pagiging pari at gusto niyang magkapamilya. Nakita pa namin dati yung asawa niya handito. Iniwan ata siya ng asawa niya kaya siya nagpakamatay. At simula noon, meron na kaming nararamdaman na kakaiba sa bahay na ito. May mga paramdam yung pari na namatay. Wika ng kaibigan ni Mama at Papa. Bigla kaming kinilabutan. O mga naramdaman pala namin ay totoo. Pagkatapos namin malaman na dito pala nagpakamatay yung pare, agad kaming tumawag na mag-bless sa bahay kinaumagahan. Pinadasalan namin ang bahay. Pero walang epekto dahil meron pa ring mga paramdam sa bahay na to. Ang isa sa pinaka nakakakilabot ay ang paggalaw ng upuan, pagkalaglag ng mga gamit. Narinig ko nag-uusap sila Mama at Papa. Pa, ayoko na sa bahay na to. Nakakapangilabot yung mga nararamdaman natin. Para na lang ang mga bata. Pero Ma, wala pa tayong perang panghanap na matitirahan. Pero huwag kang mag-alala. Kasi inaalok ko na itong bahay. Hihintayin natin mabenta. Saka tayo aalis. Wika ni Papa. Si Kuya napapansin namin na parang naghihiba ang kanyang ugali. Nagwawali sa gabi. Tinanong ni Mama, Anak, bakit ka nagwawali sa gabi? Masama yan. Ma, wawalisin ko lang tong mga nalaglag na dahon. Papasok na din ako. Sige anak, huwag ka na magtagal pa. At gabi na. Pumasok ka na at kakain na tayo. Dito ay unti-unti nang lumalala ang mga pangyayari. May naririnig akong nagsasalita sa likod ng bahay. Kaya pinuntahan ko. Sinilip ko si Kuya. Nakatayong nagsasalitang mag-isa. Pero wala naman siyang kausap. Siya lang mag-isa nakatayo doon. Tumatawa na akala mo may kakwentuhan na hindi nakikita. Bigla akong natakot at agad na tumakbo papuntang sala. Ma, si Kuya. Ha? Anak, bakit? Anong nangyari? Nasa likod siya ng bahay, nagsasalitang mag-isa, parang may kausap na hindi natin nakikita. Ha? Agad kaming pumunta sa likod para puntahan si Kuya at doon nakita nga ni Mama na totoo ang sinasabi ko. Hoy anak, anong ginagawa mo dyan? Sinong kausap mo? Ma, wala naman akong kausap. Tila wala na sa tamang pag-iisip si Kuya. Biglang tumakbo papuntang kwarto na tumatawa. Agad na nag-alala si Mama. Tinawagan si Papa na nasa trabaho. Pa, kailangan mong umuwi ng maaga. May sasabihin akong importante. Pagdating ni Papa, agad silang nag-usap. Pa, si JC, kakaiba ang kinikilos. Nagsasalitang mag-isa tapos tumatawang mag-isa. Ha? Paanong nangyari yun? Wika ni Papa. Hindi ko din alam pero tignan mo siya. Nasa kwarto, pakinggan mo nagsasalitang mag-isa. Anak, JC, buksan mo ang pinto, si Papa ito. Ayaw buksan ni Kuya ang pinto at agad kinuha ni Mama ang susi. Nagulat kami sa nakita namin. Si Kuya, nanlilisik ang mga mata. Lahat ng bakal sa kwarto nakalagi sa ilalim ng kanyang kama. Tinanong ni Papa, JC, anong nangyari sa iyo anak? Si Mama umiiyak at ako tulala lang. Agad kaming tumawag ng albularyo.
Siya si Snake Jones, ang sikat na albularyo sa Pangasinan. Sinundo namin siya kasi hindi siya makakita. Matanda na din siya. Nasa edad 80 years old na. Agad siyang nagpakuha ng kandila at isang buhay na manok. At, Tay, ano pong nakikita niyo sa anak ko? Hindi siya ang anak mo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin sa sinabi niyo, Tay? Ang anak mo ay wala sa kanyang katawan. Ibang kaluluwa ang naninirahan sa kanya. Meron kayong nagambala na kaluluwa sa bahay na ito at kinuha niya ang kaluluwa ng anak mo. Ha? Paano po yun? Paano maibabalik ang aking anak sa katinuan niya? May isang paraan. Ito ay ang buhay ng manok na iaalay natin. Kapalit ng kaluluwa ng anak mo. Kailangang tanggapin niya ito bago sumapit ang 12:00 ng gabi. Kapag nabigo tayo dito, wala nang ibang paraan. Habang buhay nang makukulong ang kaluluwa ng anak mo sa mundo ng mga patay. At papalapit ang oras na sinabi ng albularyo. Mag-12:00 na ng gabi at wala pa ring pagbabago. Agad bumuhos ang luha ng ating mga magulang dahil si Kuya, ganun pa rin. Lumala pa ng lumala, hindi na makausap ng lilisik ang mga mata. Ang bukang bibig niya lagi, "Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo!" Kinikilabutan na kami at dinala na din namin siya sa mga doktor. Ngunit wala pa ring pagbabago. Agad naming iniwan ang bahay na iyon at bumalik ng Maynila. Ngunit huli na dahil si Kuya, wala nang makakapagpagaling sa kanya. Ito ang aking tunay na kwento. Salamat sa inyong pakikinig. At isa na namang kwento ang ating napakinggan. Kung meron ka ring kakaibang kwento, hiwaga, kababalaghan, kailangan niya ng marinig. Kaya ikwento mo na